Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, halina't dumulog sa banal hapag ng ating Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silayan nawa ng iyong dakilang pag-ibig ang aming kalooban, upang kami makabagtas sa dilim ng daigdig at makasapit sa liwanag sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa ating Diyos sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan, gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos. At ang nananatili naman sa Kanya, ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. Sa halip, ay subukin ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila. Sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao, ay siyang kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos.
Subalit ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng espiritong mula sa Diyos. Ang espiritu ng Antikristo ang nasa kanya. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa sanlibutan na. Mga anak, kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta, sapagkat ang espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa sa espiritong nasa mga makasanlibutan. Sila'y sa sanlibutan, kaya't mula sa sanlibutan ang itinuturo nila, at nakikinig sa kanila ang sanlibutan. Ngunit tayo'y sa Diyos. Ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo, buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon na hari ng Sion. Aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko, anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mangag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos, inyong paglingkurat, katakutang lubha. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Hallelujah. 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 Wikain mo kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kahit bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang iti nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mahangganan ng Zabulon at Nephtali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Nephtali, daanan sa gawing dagat sa ibayan ng Jordan, Galilea ng mga Hentil. Itong bayan nag-aapuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita na maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayon tumatanglaw sa lahat na lugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus, ang sabi niya, pagsisihan ninyo at taligdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Siya'y nabantog sa buong Syria, kaya dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at ng mga pinahirapan ng iba't ibang karamdaman, mga inaalihan ng mga demonyo, mga himatayin,
mga paralitiko, silang lahat ay kanyang pinagaling. At sinundan siya na napakaraming tao, buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Patapos po nating pagdiwang ang kinakapisan ng Epifania na kung saan ang tala ay gumabay sa mga pantas upang matagpuan at makita ang ating Panginoong Hesukristo. Katulad po ng binanggit natin kahapon sa ating mga pagninilay sa mga pantas ay ang pagsilang ng isang taong nakalaan sa kadakilaan ay sinasabay ng paglitaw ng isang napakalaking tala na yung liwanag dito talaga ay nangingibabaw. At dito ko nais natin pagpatuloy ang ating gawing pagninilay sa araw nito, Lunes pagkatapos ng pagkapakita ng ating Panginoon. Ang ebanghelyo natin ngayon ay sa ating natunghayan ay pagsisimula ng ministeryo ng ating Panginoon, batay na rin sa ebanghelyo ayon kay San Mateo. Pero sa pagsimula ng kanyang ministeryo, ang ating natunghayan dito ay si Juan ay dinakip dahil nga masyado na siya nagiging, sabihin natin, maingay. Nagsasalita tungkol dun sa affair, yung immoral affair ni Haring Herodes at ng asawa ng kanyang kapatid na si Herodias. At dahil sa kanyang pagsasalita laban dito, ay ipinadakip siya at ipinakulong. Si Juan, sabi nga na sambang gabi, ay isang maningas na ilaw na sandaling na siya ng mga tao. Kaya sa pagkadakip kay Juan, nangahulugan, ang kanyang ilaw ay nawala na. Kaya sa pagkawala ng ilaw ni Juan dahil sa kanyang pagkakadakip at pagkakakulong, kaya naman ay lumabas ang totoong ilaw. Ito'y walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo, ang liwanag na tatanglaw, hindi lamang sa Bethlehem, hindi lamang sa Galilea, kundi sa buong mundo. Kaya nga sa kanyang paglalakbay patungo sa Galilea, at hindi na siya sa Nazareth na niran, kundi sa Capernaum, dito binanggit sinabi ni Propeta Isaias ng lupain ng Zabulon at Naphtali na noon ay naniniran sa kadiliman, ay nakatanaw na ng isang maliwanag na tanglaw na magsisilbing gabay nila patungo sa kaliwanagan. Sila na nabubuhay sa kadiliman, ngayon ay tinatanglawan ng liwanag ng Panginoon patungo sa kaliwanagan ng kanilang buhay. Kaya dito makikita natin, mga kapatid, na si Jesus ang mananatiling liwanag sa buhay ng mga Israelita at hindi na sa mga Israelita, kundi sa bawat isa sa atin. At ang kanyang panawagan sa kanyang pampubliko ministeryo, pagsisihan ninyo, taligdan ng inyong mga kasalanan. Itinangahulugan ang mga tao, tayo mga tao na bubuhay sa pagkakasala, nangangahulugang nabubuhay sa kadiliman. Kaya yung kagad na kanyang panawagan, umalis tayo sa kadiliman at makita at magsilbing gabay ng ating buhay ang liwanag na pinagkakalob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, anong naisip ay watig sa atin dito ngayon ng ating Panginoon? Kung siyang liwanag at kung ang kanyang panawagan mula sa kadiliman, pumunta tayo sa kaliwanagan. Sa ating buhay, maraming mga pagsubok na pinagdadaanan, pero mananatiling nagliliwanag ang ating Panginoon. Sa ating buhay, may mga pagkakataon na mawalan tayo ng pag-asa. May mga pagkakataon na napakabigat ng ating mga pagsubok. May mga pagkakataon na mayroong pinagdadaanan ng bawat sa atin. Pero sa gitna ng lahat ng ito, mananatiling maliwanag ang ating Panginoon upang tayo ay akayin niya, akitin niya, palapit sa Kanya. Alalaong bagay, sa maraming pagkakataong nakararanas tayo ng kadiliman sa ating buhay, marahil dulot ng ating pagkakasala, dulot ng iba't ibang mga sitwasyon kinaharap natin sa ating buhay. Ang mahalaga, sa gitna ng kadilimang ito, ituon natin ang ating mga sarili
sa liwanag na binibigay ng ating Panginoon. Hindi may mapatutunayan natin dahil sa tuwing tayo'y nasa kadiliman o mapasok sa madilim na lugar, ang kaagad-agad hinahanap natin ay saan tayo makakatagpo ng ilaw. Kahit naaandap-andap yung ilaw na yan, pero pag nakita natin na merong ilaw, itinagbibigay sa atin ng pag-asa. Yung para baga napunta ka sa gitna ng bukid na madilim, sa pagtingin mo sa paligid, walang liwanag. Naglakad tayo na naglakad ng kaunti hanggang sa makatagpo tayo ng isang kubo na may ilaw. Kahit na lampara iyan. Pero pag nakatanaw tayo ng ilaw, nagkakaroon tayo ng pag-asa. At doon ay lalapit tayo. Yan mga kapatid, ang siyang patuloy na paanyaya sa atin ng Panginoon. Na kung paanong sa pamamagitan ng ilaw o ng liwanag ng tali ginabayan ang mga pantas, tayong lahat ay patuloy na ginagabayan, inaakit ng ating Panginoon ang liwanag sa gitna ng kadilimang nararanasan ng bawat isa sa atin. Amen. Lumapit tayo ngayon sa Ama na tumupad sa Kanyang pangako na isugo niya sa atin ang Kanyang anak upang ihatid ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ating itutugon, Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ang Santo Papa, ang mga obispo, at ang kaparian, naway may pahayag sa kanila, salita at gawa ng presensya ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway magbigay liwanag sa mga taong nabubuhay sa dilim, sa pamamagitan ng kani-kanilang tapat ng paglilingkod sa mga ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. At inawang tanggapin ang presensya ng Diyos sa ating piling pamamagitan ng pagmamahalan at pagpapatawad sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos naway patuloy na maramdaman sa buhay ng mga dukha at may sakit sa pagkabila ng mga paghihirap sa kanilang dinaranas. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ang mga tapat sa Panginoon na yumauna ay makatagpo nawa ng walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang pasasalamat ni Andre Balatbat, kay din sa nagdiriwan ng kanyang kaarawan, si Virginia Cruz, para sa maagang paggaling ni Romel Magtalas, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Father Ramon Orlando Regalado Remedios, Cosme, Esther, Conrado, Dominga at Joel. Ating idulog sa Diyos, iba pa natin tensyon at panalangin. Diyos na aming Ama, ang pagdating ng iyong anak ay nagbigay sa amin ng liwanag at pag-asa. Gawin mo kami mga kasangkapan upang ang liwanag na iyon ay sumikat din sa iba sa pamamagitan ng aming mga salita at gawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen.
mga biyayang nagmula. Dali, nagmamahal sa'yo. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagkapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog. Sa aming paghahain na iyon na ring ibinigay, para kami maging marapat sa iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong sinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon iyong pinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagkapahayag ng anak mong ginigiliw na siya hindi na iba sa amin, minarapat mong sa pagkataon namin magningning ang kaligtan ng kadakilaang niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri siya ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog
para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito, tinumin, itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesis, at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagidapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang-hawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin mo nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami
sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Peace. Dasal. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa.
sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso, niyayakap kita na para bagang narito ka na, at inaalay ko ng buong-buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinapagsalo sa banal na pakikinabang, ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magpasalamat kayo sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan at mga bituin upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. Magpasalamat sa Kanyang mga biyaya at awa. Ating purihin ang puhon na mahabagin sa atin. Magandang umaga po sa ating lahat.